So good morning today. We're talking about some of my devotion this morning. It's called God of the Second Chance. So ang text natin is mababasa sa Joel 2, chapter 2, 25, verse 25 to 26. Then sabi sa verse 2, chapter 2, verse 25, I will restore to you the years. 2 verse 25. So ito, I will restore to you the years that the locust hath eaten, the cankerworm and the caterpillar and the palmer worm, my great army which I sent among you. And ye shall eat in plenty and be satisfied and praise the name of the Lord your God, that hath dealt wondrously with you, and my people shall never be ashamed. So when we talk about second chances, it's about having a chances again. Kung ano man yung parang pinapalabas ito, kung ano man yung mga pagkukulang or pagkabigo mo in the past. As long as nabuhay ka, God has a master plan for your life. So hindi pa yun yung end. Kahit akala mo is parang katapusan ng lahat ng bagay. Parang you are like walking in a thin ice. Sinasabi nga nila, parang nasa dulo ka na ng bangin na parang minsan masasabi natin pag wala tayong pananampalataya, ang nasasabi natin is this is the end of me. Pero hindi masasabi yun ng hindi masasabi ng isang taong may pananampalataya o nagtitiwala kay Kristo. Kasi minsan ba pag tayo nabibigo, doon na pumapasok yung takot natin na magsimula ulit. Yung takot natin na baka wala nang maniwala, kumbaga mawawalan ka ng testimony, mawawalan ka ng stand. For example, matagal kang nawala sa simbahan. So, paano ka mag-start ulit? Siyempre, andun na yung challenge kung paano mo i-build yung sarili mo ulit. Siyempre, hindi mo kaya na mag-isa yun. So, ipapagkatiwala mo sa Panginoon kung paano ka magsisimula ulit. Kasi siya lang talaga yung magbibigay sa atin ng second chance para mabuhay ulit or para magawa natin yung mga dating ginagawa natin noon. For example, sa ministry, kunwari matagal kang nawala and then, for example, matagal kang nawala, nawala ka sa pagtuturo, nawala ka sa pag-awit, sa ministry mo ng pagkanta, and then you have the desire na bumalik ulit. So, hindi naman bawal yun especially kung ginagawa mo naman talaga dati pa. Kaya kumakanta ka, nagtuturo ka, nagbibisita, or anong ginagawa mo dyan. As long as alam naman natin sa sarili natin na ang ginagawa natin is para sa Panginoon, para sa gawain, na hindi mo naman ginagawa yun para i-glorify yung sarili mo. Siyempre, lahat ng ginagawa natin is para sa Panginoon, para sa kanyang kaluwalhatian. Dapat wala ka ng pakialam na sasabihin ng mga tao sa paligid mo. Kasi as long as natama yung puso mo, you have the humility to start over again. Tutulungan ka ng Panginoon Saka kung tama talaga yung layunin mo, kung bakit mo gagawin ulit isang bagay, na hindi para sa sarili mo, kundi para maluwalhati ang Panginoon na nagbigay sa iyo ng talent or ng kakayahan or ng resources, makakabuti to sa muling pagbangon mo or muling paghingi mo ng second chance. Kasi sabi nga 'di ba, sa kasabihan ng mundo, everybody deserves a second chance. Pero sinasabi nila, not everybody.
Pero sa Panginoon hangga't hindi pa tapos sa'yo ang Panginoon, hangga't buhay ka pa, na you have the chance to start all over again. For example, ang tagal mo na wala sa simbahan, pang 3 years, 2 years, or isang dekada. As long as na tinawag ka ng Panginoon, you are saved, ikaw yung ligtas ka sa sarili mo. Alam mo sarili mo na natanggap yung kaligtasan. Hindi ka bababayaan ng Panginoon Gagawa at gagawa siya ng paraan para bumalik ka ulit. Bumalik ka sa dating ikaw, sa dating buhay mo bilang mananampalataya. Kasi alam naman natin, sabi nga 'di ba, hindi ka taga lupa. So you have all the struggles. Pag nawala ka sa gawain, nawala ka sa simbahan, nawala ka sa line ng pananampalataya mo. Syempre di na naman natin sabihin na wala ka ng pananampalataya. Kasi may Panginoon may Diyos na naggagabay sa iyo, may Diyos na nagbibigay sa iyo ng pagkakataon na magsimula ulit. Kasi di ba may nabasa ako sa Bible nakalimutan ko lang yung verse the goodness or the grace of God leadeth man to ano ba yan? The goodness of God leadeth man to repentance. So for example, nawala ka sa simbahan pero nakita mo pa rin andun yung kabutihan ng Panginoon na despite sa lahat ng pagkukulang mo, andun yung pagpo-provide niya sa mga bagay na hindi mo nakala. Parang minsan hindi ka nagki-pray, pero there is God na nagpo-provide sa iyo na lahat ng pangangailangan mo. Hindi ka niya pinapabayaan. So ayun pala, makita yung pagmamahal ng Panginoon na kung ano man yung kinakalagyan mo ngayon. For example, nasa gitna ka ng pagkalugi ng negosyo, pagkawala ng trabaho, or mga pagsubok sa pamilya, may mga na-hospital, nagkakasakit, baon ka sa utang, or pag minsan is yung parang nawawalan ka ng gana sa trabaho mo. So, for example, you have the profession na nawawalan ka na ng passion sa bagay na yan. Ang makakatulong lang sa atin dyan talaga, Panginoon lang You have to pray. And syempre, may mga tao, ang Diyos may ginagamit yung mga tao nakapaligid sa atin. We have our pastor, our elders, mga nakakatanda sa pananampalataya na pwede mong lapitan. Yan. I think maghingi ka sa kanila ng advice kung paano mong gagawin mga bagay na to, may pinagdadaanan ka, ganyan. What I'm trying to say is, we all have chances to start over again. Minsan kasi binubulungan ka ng kaaway o sabihin, ginagawa mo na naman yan, ano na ka naman ningas kugon. Ano yan, for example, hanggang 3 months lang yan, hanggang 3 buwan lang yan, magaganyan, faithfulan. Alam mo, minsan ang kaaway bumubulungan minsan yung kaaway ginagamit niya rin sarili mo. Kasi diba, we have our old nature, we have our new nature, old nature. Minsan yung mga nag-discourage sa paglilingkod, ano yan yung kabilang ikaw, yung ikaw na natatakot, yung ikaw na puro doubtful, yung ikaw yung ikaw na parang negative side mo. Or minsan parang ginagamit talaga ng kaaway. Minsan may gagamitin na yung kaaway, may ginagamit yung kaaway na mga tao nakapaligid sa'yo. Minsan may mga tao kasi sa paligid natin, manakausap tayo or they approach us, akala natin is akala nila in their POV okay yung sinabi nila, pero sa'yo naman ikaw nakatanggap. Tapos kung hindi tama puso niya at di rin tama yung puso mo, ang nangyayari is nagsasalpukan. Minsan yung akala nilang encouragement na nabigay nila sa'yo sa mga advice or sa pag-approach nila sa ginagawa mo, minsan lumalabas na natitisod ka. Kasi you have doubt. Kailangan ko gawin ko pa kaya ulit to? The answer is yes. Kailangan magpatuloy. Kasi sabi nga sa preaching kahapon sabi si Pastor Abante, ang sabi niya,
sa narinig ko lang sa conference, ang sabi is, kung ikaw ay nasa simbahan wala kang ginagawa, umalis ka dyan. Kasi, kung wala kang ginagawa na para sa gawain, iba yung gagawin mo. For example, wala kang ginagawa sa... Hindi naman tayo para mag-judge kasi hindi naman lahat ng Kristiyano or mga mananampalataya pag nagsimba, as in lahat yan, sabay-sabay maaalab or nakakapaglingkod. By the grace of God, nakakapaglingkod is nakakapagserbisyo sa gawain, they have their ministry. Pero kasi kung ang sinasabi siguro dun, kung wala ka talagang pwedeng gawin sa gawain, a simple acts of encouragement sa mga, for example, sa mga young people na mga bagong mananampalataya, give them your advice kung paano ganyan, paano magpatuloy, paano yung tamang way ng paglilingkod, yung humility sa paglilingkod. Pag ginawa mo isang bagay na nakakatulong para sa gawain, na hindi siya nagko-cause ng division or parang kampi-kampihan o pagkawatak-watak or grupo-grupo. Kasi sabi sa Bible, we are one body. We are one body pero marami tayong function. Like, ang iba sa atin is eyes, iba sa atin is tenga, iba sa atin paa. Iba-iba yung function natin, pero as one body, kailangan natin yung isa't isa. Kailangan ng katawan ng ilong para makahinga, kailangan ng katawan ng mata para makakita. We have our own differences. Diba, matagal sa cliche message, palagi rin natin yun na we are one body. Marami tayong pagkakaiba, marami tayong differences sa ating mga karakter o ugali. Pero at the end of the day, we are one body. We are one church. Isa tayong katawan na dapat nagka-coordinate. Kasi pag hindi nagko-coordinate yung mga parts ng katawan, parang magiging magulo or pwede magkasakit yung katawan mismo. Kasi hindi nagkakasundo yung bawat parts. So, mahalaga yun. Para sa nasabi kasi is, balik tayo sa sinabi ni Pastor Abate sa conference, yung napakinggan namin kahapon, at testimony ng mga kapatiran na umaten. Kapag wala kang ginagawa sa gawain, is umalis ka dyan. Diba ang harsh? Parang kung wala kang ginagawa, lumayas ka. Dun ka sa may pwede kang gawin. Pero pag nasa gawain ka kasi, dapat meron tayong kahit papaano ministry or kung ano yung pwede mong gawin. Sabi nga na Pastor Gawa, simpleng pagwawalis, paglilinis ng simbahan. Kung di ka naman kumakanta, or you have the audience or parang pamparamik ka sa choir kahit hindi ka pa tumutunog. Pero sabihin ng Panginoon, gagamitin ng Panginoon yan na balang araw, magagamit mo kasi yung boses mo ginagamit sa Panginoon. Ang Panginoon, ang magpapaganda or magpapalago ng talent na gusto mong gamitin para sa Panginoon. So, balik tayo doon sa part na sinasabi na everybody deserve second chance. Kahit nakakahiyang bumalik. Minsan kasi pwede rin natin sabihin, nakapalan natin ang mukha natin. O we have a thick face. Diba? Parang ang harsh ng salita, parang hindi bagay na sabihin. Tas you are sharing God's word, tas sabihin mo pagiging makapal yung mukha. Pero minsan pwede ma-apply yun kapalan mo yung mukha mo kahit nahihiya ka na bumalik, kahit nahihiya ka na nakumanta ulit, kahit nahihiya ka na mag-choir ulit, nahihiya ka na magturo ulit, nahihiya ka nang gawin isang bagay nito kasi yun ang dati mong ginagawa. So remember, everybody deserves a second chance. Hindi ang tao magpapasya sa'yo na hindi mo na pwede gawin yan, may iba nang gumagawa niyan, hindi ka na pwede mag-choir.
Hindi ka na pwede kumanta, may iba ng singer. Pwede nang bumalik sa dati mong gawain. Kasi dati mo na ginagawa yun eh. That's my POV ah. Pero syempre, pwede rin. Kasi kung alam mo sa puso mo, tama yung puso mo na gagawin mo ulit ito para makapaglingkod, hindi para magpasikat o hindi para may patunayan ka sarili mo na, oh, mas magaling pa akong kumanta dyan sa kumakanta ngayon eh. Ako talaga yung singer eh. O ako talaga yung nagtuturo ng choir. O mas magaling pa ako magturo dyan. Magaling pa ako magturo dyan sa nagtuturo sa Sunday school. Professional teacher ako or something like that. Kung hindi yun nasa puso mo, at tama yun sa puso mo, na syempre gagawin mo yung bagay na yun na para makapaglingkod ulit. Pagkapalain ka ng Panginoon kasi tama yung puso mo eh. Tapos yung sinasabi ko kanina, dapat, syempre, with all due respect sa authorities. Sino ba yung authorities? We have our pastor, our elders, our assistant pastor, or mga humahawak ng ministry. Syempre, you have ang sinasabi doon is you have the courtesy. Pwede naman sa courtesy, pwede sabihin na courtesy na, kunyari may humahawak talaga ng music ministry, gusto mong kumanta ulit. Hindi ka kakanta dyan na bilang sasalang ka ng pasalang mo nga, kakanta ako, gusto ko kumanta. Hindi ganun, you have the humility na bumalik sa dati mong ginagawa or dati mong ministry. Yung ministry na yung sinasabi ka, yung ministry na dati mong ginagawa, pwede ka naman mag-courtesy. For example, we have our pastor. Pwede ka usapan sa pastor. Pastor, pwede po ba akong bumalik sa paglilingkod? Gusto ko pong umawit ulit. Gusto ko pong mag-choir ulit. Gusto ko pong magturo ulit. Gusto ko pong mag-assist ulit sa Sunday school or sa mga outreach. Gusto ko pong sumama ulit. Sa palagay nyo ba hindi kayo papayagan ng pastor nyo? Pag nakarinig ang isang pastor or isang leader na gusto mong mag-involve ulit na dati ka nang ginagawa, especially lalo na kung magaling ka sa larangan na yon, so napakalaking pagkapalaan yun. So ang gusto kong iparating sa devotion na mensahe na parang na-observe ko ngayon sa salita ng Panginoon is magpatuloy tayo. Kahit minsan na para ang hirap gawin ng isang bagay, meron tayong ikalawang pagkakataon na magpatuloy sa mga bagay natin ginagawa ngayon. Kasi nga, everybody deserves a second chance. For example, yung sa The Prodigal Son. Diba, ang tagal niyang nawala. Pero inaantay lang siya ng ama niya na bumalik ulit. Sabi nga ng Prodigal Son, gusto niya maging katulong na lang siya eh. Maging alipin, hindi na siya karapat-dapat. Parang sabi ng ama niya, no, you're still my son. Diba? Sinuotan siya ng robe. Binalik yung singsing niya. Tapos pinagdiwang, nagkatay ng mga guya. Kung saan guya, parang siguro yan eh. Parang tupa sa kanila. So nagpa-party yung tatay niya. Kasi ang pagbalik muli sa Panginoon, napakalaking kagalakan yan eh. Especially sa Panginoon mismo. Lalo na pag nakita ng Diyos na bumabalik yung puso mo ulit sa gawain, na handa kang gawin yung dati mong ginagawa. Ang doon ang pagkapala ng Panginoon, especially sa ating pastor. Kung lalapit ka, tapos makikita ka niya ulit. The pastor miss us so much minsan. Minsan yung mga dating gumagawa ng gawain nawawala.
I know for sure hinahanap rin minsan ng pastor yan eh. Example, kumakanta. Parang andun yun, namimiss rin ng pastor yung dati mong ginagawa. So, malaking kagalakan na maging kabahagi ulit or maging part ko ulit ng ministry na minsan mo nang binitawan parang medyo masakit yung salita minsan mo nang binitawan, no? Or minsan sabihin natin na take for granted natin yung mga ministry na dati nating hinawakan. Kasi nga, as time and as years evolve, maraming nadadagdag sa load natin bilang tao rin minsan, bilang taong may mga responsibilidad sa labas ng simbahan. For example, you have a profession, business, estudyante ka. Minsan naiiba yung takbo ng panahon, and then yung mga priorities natin naiiba. May tendency talaga na mawala ka sa ministry hinawakan. Pero kung alam mo sarili mo kung ano yung priority mo bilang isang mananampalataya, bilang isang steward, tama ba yung term? Steward na pinagkaloob sa yung talent na yun. Kung paano i-prosper yun, palaguin yun, or mag-inspirasyon sa mga next generation. Kung paano mo hawakan yung pananampalataya at ministry mo. Ayun magiging masaya ang buhay mo bilang Kristiyano kasi nagagawa mo yung bagay kung saan ka tinawag. So, the message ng devotion ko ngayon is you deserve a second chance. Everybody does deserve a second chance. Kasi at the end of the day, ang Diyos lang naman ang huhusga sa atin, ng ating Panginoon. At saka sabi nga kahapon sa preaching, parang yung kantang kailan pa. Kailan ka maglilingkod ulit? Pag wala ka ng time, pag talikan na, pag hindi ka na available. Maglilingkod ka, kakanta ka ulit pag wala ka ng boses, pag paus ka na. Magtuturo ka ulit pag wala ka ng, sabihin natin parang charisma or wala ka ng knowledge sa tinuruan mo. Kasi ang talent na hindi ginagamit, sabi sa Bible, kinukuha yan eh. Pag kinuha yan, wala na. Wala ka ng talent. Tapos, ibibigay yan sa iba na mapapagkatiwalaan ng talento. At pag nawala sa atin ng talento na yun, napakalungkot yun. Pag nawala sa yung joy mo sa pag-serve sa Panginoon. Kasi minsan nasa rin yan sa ministry. Sa ministry na hinawakan mo or sa talento na meron ka. So yan, nga to wrap it up, everybody deserves a second chance. May kalawang pagkakataon. So, it's a challenge for me na gawin ulit yung mga bagay na dati ko nang ginagawa. Kahit andyan ang judgment na baka ningas kugon, ngayon lang yan, or something ganyan kasi may mga gusto i-priority. Pero nasa iyo yan bilang mananampalataya, tsaka bilang isang professional na tao. Alam mo dapat yung priority mo. Lalo na pag binigyan ka ulit ng Panginoon sa puso mo, nag-ignite sa puso mo. Kasi bihira na lang yan minsan Madami nangyayari sa mundo ngayon. Minsan sineset natin ng priorities natin sa mga bagay na may mga deadline. Pero minsan pag ginlingkod may deadline na yun Kasi, ba't ko sinabi? Pag yung buhay mo, kinuha ng Panginoon, wala, hindi ka na makapaglingkod. Uwi ka na So, sabi nga ng kanta ni Don Moen, when it's all been said and done, there is one thing that matters. Did I do my best to live for you? Did I give my life to you? So, yun lang po ang mensahe ng I'm just trying na parang mag-podcast ng mga ganito or
na maging pagpapala rin sa makikinig. Kaya ayun, everybody deserve a second chance, especially sa paglilingkod sa Panginoon. Yun lang po, ayan, good morning.